Today, isisisi natin ang isang lumubog na Japanese warship dito sa Quezon Province, ang Celebes Maru. Sa isang bayan sa San Francisco, Quezon ay meron daw isang makasaysayang pangyayari ang naganap noong panahon ng 1944 World War II. Isang Japanese warship daw di umano na nagngangalang Celebes Maru ang lumubog sa baybayang dagat nito. Pero paano nga ba napadpad at lumubog ang barkong pandigma ng mga Japanese warrior dito sa baybayang dagat ng Quezon Province? Ngayon lumubog noong 1944. Yung pagkasadsad-sadsad pa, dyan pa sa sinayaran niya, binomba na siya. Hindi na siya pinabiwilo dyan. Talagang bomba ng Amerikano. Usok daw yan, ano na eh. Kaya hindi na nakalis niya ng barko. May balita pa nga niya nung una submarino unang tumira niya sa lalim ay bago inagaw nung kapitan papuntang babaw ang barko. May kwento-kwento din daw na dito sa lumubog na barko ay may mga kaluluwang nagpaparamdam sa tuwing sasapit ang dilim. Meron daw diyang ang kasangka sa pagkainas sa sibid, ang kasangka doon ng tao. Bago nawawala rin. Tapos yung mga siguro sa mga santil mo, alam mo yung santil mo, yung apoy na nagayon. Yun, naglalaro-laro yun doon sa palibot ng bangka nila. Pero hindi naman nangaano. Pagkatapos kong malaman at masaliksik ang istorya ng lumubog na Celebes Maru, ay agad kaming pumunta sa San Francisco, Quezon Province para makita at sisidin ang barkong ito at para malaman kung totoo nga ba ang mga kwento-kwento na may mga nakatago pa rin daw mga ginto sa loob ng barko. So mga ponyo, andito na tayo ngayon sa port ng San Francisco at makakasama natin si Sir Jan. Siya yung nasa agriculture sa Department ng Fisheries. So siya yung tumulong sa atin para marating natin yung tinatawag nilang sanctuary na which is nandun yung lumubog na Japanese warship. Tinatawag nilang Celebes Maru. So dito sa part na to makikita nyo, nandito yung mga bangka kung saan dito tayo sasakay papunta dun sa pinaroroonan ng ating pupuntahan. Buti na lang mababait yung mga tao rito at talagang inaalalayan tayo, tinutulungan tayo para mapuntahan natin. First time natin gagawin to na sumisid para makita yung isang bagay na kailangan natin ipakita namin sa inyo. So sana maging okay ang lahat at walang mangyaring hindi maganda sa ating pagsisid. Nang maihanda na lahat ng mga kakailanganin sa bangka na sasakyan, ay agad na kaming sumakay papunta sa isang speedboat na siya namin sasakyan papunta sa lumubog na barko. Dito na tayo sa loob. Yung biyahe natin ay aabot daw ng halos 15 minuto. Okay naman yung dagat, kalmado naman, hindi sobrang lakas. So tara, let's go. Sana ay maging safe ang aming paglalakbay at matapos namin ang video na ito na walang kahit anong aksidente ang mangyari. Okay, so dito na tayo at halos kitang-kita na talaga yung pinakamababang parte ng tubig. Pero syempre, bago tayo sumisid, yung safety natin. Sir Jan, meron ba dito mga pating sa tubig? Dito to sir ha, wag lang yung... Meron ano. Meron no? Pero Madalang naman. Okay. Pero hindi naman sila ganun kalaki. Hindi naman. Hindi naman. Okay, sige. Pero sir, itong lugar na to, as of now, hindi na siya talaga. I mean, hindi na siya pwedeng pangisdaan o ano. Sanctuary po sa Sanctuary na talaga. Bawal talaga pangisdaan. Okay. So, yun. So, dito, ayan, kung makikita nyo, halos kita na talaga, mababa lang talaga siya. So, dito pa lang, halos kung tirik na tirik ang araw talaga, makikita mo na agad yung nasa ilalim ng tubig. So, mamaya, puntahan natin. To see is to believe, kung talaga bang meron dito mga pating. Hindi, joke lang. Kung meron ba talagang makita tayong bakas ng Japanese warship na lumubog dito sa parting to ng tubig na to. So tara, prepare tayo para sisidin natin.
Makita natin kung ano yung itsura ng warship nito. Andito na tayo at makikita na natin ang kabuuang itsura ng Celebes Maru dito sa gitna ng karagatan. So guys, tara. Isidin natin ang Japanese warship. Bahala na. Ano yung maputi na yun? Pateng? Coral? Grabe. Ganda! OMG! Sa unang silip ko pa lang ay sobrang namangha agad ako sa aking nakita. Tunay nga na merong barkong lumubog dito sa baybaying dagat ng San Francisco, Quezon Province. So guys, sobrang ganda. Kitang-kita pa rin ang ilang bahagi ng barko at ang ilang bahagi nito ay naging bahay na ng maraming isda dito sa karagatan. Nagpatuloy kami sa aming exploration sa ilalim ng dagat at nakaagaw sa akin ng pansin ang isang tila ba isang malaking tangke dito sa ilalim ng tubig. So, dito sa part na to, medyo may bababa part. Kasi may ano. Ano, tangke? Ano to, tangke? Ito yung pinakatangke ng barko. Ito rin yung sa ilalim. Ayan, makita nyo. Ito ata ang tangke kung saan inilalagay ang mga bala na ginagamit ng mga Hapon sa pakikidigma at marahil ay tumalsik ang tangkeng ito ng bombahin ng mga Amerikano ang Celebes Maru. So, sobrang ganda. Hindi lang siya talaga madaling sumisid kasi nga siyempre tayo sanay sa ganito na sumisid sa tubig. Pero nakita pa rin natin yung ilalim na talagang meron talaga dito na lumubog na barko. Yung tinatawag nilang Japanese warship. Pagkatapos naming ma-explore ang isang bahagi ng barko ay may nakita na naman kaming isa pang tangke sa kabilang bahagi. Di kalayuan sa naunang tangke na aming nakita. Kaya agad naming sinisid para makita kung ano ba ang itsura ng pangalawang tangke na ito. Di tulad ng unang tangke ay iba ang itsura ng pangalawang tangkeng ito dahil ito ay may malalaking butas na animoy suotan ng isang bala ng missile. Dito pa lang ay malalaman mo na talagang pandigma ang lumubog na barkong ito at dahil sa katagalan na at ginawa na itong sanctuary ay binabahayan na ito at pumapasok na sa mga butas ang mga malalaking isda. Dahil sa sobrang tagal na nito sa ilalim ng karagatan ay kumapit na ang mga koral sa mga bakal at unti-unti na rin kinakain ng tubig alat ang bawat bahagi nito. Maswerte tayo dahil naabutan pa rin natin at na-explore ang barkong ito na naging bahagi ng ating kasaysayan bago natin nakamit ang ating kalayaan sa kamay ng mga mananakop na Amerikano at mga Hapon noong panahon ng ikalawang digmaan. Sa aming patuloy na pagsisid ay nakita naman namin ang hulihang bahagi ng barko kung saan makikita mo ang isang malaking tila tubo na kabitan ng hélice at dito ay makikita mo din ang pinakatimon ng barko. So yun guys, Doon tayo sa buwangan. so far nakita na natin lahat yung ilalim, yung pinakagitna, yung huli, yung medyo unahan kasi ng barko hindi na masyadong makikita, kinakain na doon ng mga bato, mga bahura. So lumalakas na yung agos kaya babalik na kami sa bangka. Medyo masakit ang tenga. Grabe. So thank you sa pagsama sa amin dito sa lumubog na barko ang Japanese warship. Sana nagustuhan yung video na to. Kung nagustuhan yung video na to, subscribe and follow sa ating page. And huwag nyo kalimutan i-like yung video na to. Thank you. Thank you very much. Ang lakas ng agos.
So guys, successful yung ating explore dito sa Japanese warship na lumubog dito sa San Francisco, Quezon. So thankful tayo sa team ni Sir John, lahat ng ating kasama dito. Na-explore natin itong napaka-historical na barkong ito. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo makakarating dito. At syempre, nagpapasalamat din tayo kay Mayor Cresna Fernandez dahil pinahintulutan niya tayo na ma-explore itong lumubog na barko dito sa sinasakupan niyang munisipalidad. So, thank you Mayor. At syempre sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng taga San Francisco, Quezon. Isa na namang makasaysayang lugar ang ating natuklasan at na-explore. Napakahiwaga ng barkong ito at punong-puno ng mga istorya na madami pa ang hindi nakakaalam. Sana ay may pagpatuloy ang pangangalaga dito sa sanctuary para maproteksyonan hindi lamang ang mga isda, kung hindi pati ang kasaysayan na meron ang barkong si Lebes Maru. Malayo man ang kinaroroonan nito ay pilit pa rin nating pinuntahan dahil pwede nating gawing posible ang imposible.